In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat, tumatakas siya palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ako'y kuning kung muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa kong itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Monday of the 4th week of Easter, sa mabuting balita ngayon, malinaw ang sinasabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Hindi siya tulad ng upahan na tumatakbo kapag may panganib. Siya ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin, ang pagmamahal ni Jesus ay tunay, sakripisyal at walang kondisyon. Sa unang pagbasa naman sa mga gawa, makikita natin na kahit ang mga unang Kristiyano ay nahirapang tanggapin ang plano ng Diyos. Lalo na nang buksan niya ang kaligtasan para sa lahat, kahit sa mga hintil. Ngunit sa huli, natuto silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi nila ito agad naunawaan. Ang mensahe sa atin ngayon, una, kilalanin ang tinig ng mabuting pastol sa gitna ng ingay ng mundo, fake news, maling aral,
tukso. Kailangan nating makilala ang tinig ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Turo ng simbahan, konsensya na ginagabayan ng Espiritu Santo. Pangalawa, maging tapat, hindi upahan sa pananampalataya. Hindi lang tayo Kristiyano kapag convenient. Halimbawa, hindi lang nagsisimba kapag may problema. Hindi lang mabait kapag may nakakita. Hindi sumusuko sa pananampalataya kahit may pagsubok. Pangatlo, tanggapin ang lahat bilang bahagi ng kawan. Tulad sa mga gawa, tinatawag tayo na huwag maghusga agad, kundi akayin pabalik ang mga nalalayo sa Diyos sa pagmamahal, hindi sa galit. Pang-apat, maniwala kahit hindi nakikita. Ito ang tunay na pananampalataya tulad ng mga church fathers gaya ni na Saint Augustine. Nagsabing, our hearts are restless until they rest in you. Si Saint Ignatius of Antioch, handang mamatay para kay Kristo kahit hindi siya nakikita. Pinapakita nila na ang pananampalataya ay hindi base sa nakikita, kundi sa tiwala sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin bilang Romano Katoliko? Isabuhay ang mga utos ng Diyos araw-araw. Magdasal ng taos puso, lumapit sa sakramento, konfesyon at Eucharistia, maging mabuting pastol din sa iba, lalo na sa pamilya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, mabuting pastol, ikaw ang aming gabay at tagapangalaga. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at sumunod sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ihipo mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya, at lahat ng may karamdaman na nakabasa at nakinig nito. Gabayan mo rin ang mga aming Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, kaparian, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo ang pamalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang maglingkod ng may katapatan. Patawarin mo ang mga pumanaw na, lalo na sina Papa Francisco, Janet Hiram, at tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at panganib.
Palakasin mo ang aming pananampalataya kahit hindi ka namin nakikita. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!